Kahit gaano kayo kaingat, hindi maiwasan ang emergency situations, just like finding yourself trapped in an elevator. Buti kung kayo ni Crushy ang magkasama, di ba? But other than that, ang pinaka-importante talaga dyan, syempre, is how to get out of it safe and alive. Ito ang safety measures na dapat sundin kapag nangyari yan sa inyo, na ituturo sa atin ni Pars Louie Domingo dito sa Make No Mistake! Mga Mars, malaking tulong ang elevator. Imbis na akitin mo bawat hakbang ng building na gusto mo akitin, isang pindot mo lang, dadalhin ka na nito sa destination na gusto mo. Pero paano kung magkaaberya at natrap ka sa loob ng isang elevator? Tandaan, ang lahat ng tips na ituturo namin dito sa Make No Mistake. In case na parang bigla kang na-stuck sa loob ng isang elevator, tandaan, stay calm. In the event, mga Mars, na ganito ang mangyari, trap tayo at marami tayo sa loob ng isang elevator. Ang isang tao na posibleng nagiging hysterical, very contagious yan sa mga kasamahan. Make sure na kumalma lang siya. Okay ka lang? Okay, relax lang. May feeling po tayo kasi na yung elevator car is mauubusan ng hangin. Tandaan po natin, ito ay isang shaft, no? At maraming pong hangin yan. Relax, help will come, okay? And make sure you can see the buttons na nandyan sa gilid. Meron pong call button dyan kung saan pwede tayo tumawag ng tulong. At tulad yan, mga Mars, na namatay yung ilaw ng ating elevator car, make sure you still have your flashlight and whistle na everyday carry naman natin. Okay, it also helps na kunyari may makasama tayo at biglang dumilim sa lugar, kung may ilaw ka, kaya mo kontrolin yung panic nila. Kung mag-isa sa elevator at biglang nawalan ito ng ilaw, okay, use your mobile phone to communicate to others that na-trap ka sa loob ng isang elevator. Check kung anong ilaw ang pwede mo makita. The last floor you remember you passed, para alam nila kung nasa 3rd floor or 4th floor ka ba, and worse, it's in between. Ang safety tip po natin, pag naghihintay po kayo ng isang elevator car, make sure na nasa side kayo. Staying in the middle, tapos lalabas yung ibang tao is mabubunggo ka, masasagasaan ka, at abala to sa mga taong gusto nang lumabas ng elevator car. Another safety reminder natin, mga Mars, is mind the gap. Okay? Tandaan po na magkahiwalay or may space sa gitna ng isang elevator car and yung floor. Minsan din, mga Mars, sa sobrang pagmamadali natin, gusto nating abutan yung elevator car na yon. Habang pasara na, ibig pa natin pigilan yung pagsara ng door. Huwag po itong gagawin. Unsafe po ito. Isa sa mga pangunahing transport devices ay ang escalator. Akala natin 100% safe. Ang di natin alam, wala pong exempted sa escalator emergencies. Maliban po sa hindi safe na maglakad na tanggal po yung sintas natin, no, yung shoelace, mas maganda po nakatali mabuti yung laces natin bago po tayo sumakay ng escalator. Pwede po kasi itong maipit sa pagitan ng dalawang steps niya or dun sa dulo kung saan po merong grating na pagtanggal ng dumi or iwas ng mga bara. So riding the elevator, holding the handrail, keeping your feet together sa gitna. Okay, make sure you're also on the right side. Yung mga gusto pong mag-overtake will do that on the left. Okay? Hindi kayo maaabala, hindi kayo magbubungguan, at hindi kayo safely yung pag-travel ng mga tao. Sa isang escalator, no, pansinin din natin may mga safety signs din sila. Tulad nito, kailangan alam natin na yung bata should stay in front, always accompanied by an adult, and then you are also holding with one free hand yung pong bata. Kasi yung isang kamay natin nakahawak sa handrail. Okay? Ito naman po, bantayan mabuti yung mga steps kung kailan ka hahakbang para sumabay at sumakay dun sa escalator or when you get off. Ito naman po, always hold the handrail. Normally, sa bawat dulo ng isang escalator, meron pong tinatawag na stop button. Ito po yung emergency button. Just in case may nakita kayo na alangan sa paghakbang, okay, may taong may ipit, or lalo na pag yung mga damit nila, caught doon pag natumba at caught dun sa hanapin po agad ito sa magkabilang end, it's colored red, at pindutin po yan. Immediately, the escalator will stop. Okay? Make sure na nakahawak pa rin kayo sa handrail and hawak nyo po yung kamay nung bata. Okay? Huwag po papabayaang umupo sila sa steps. Okay? So, delikado po yan. Kailangan po nakatayo. Baka po may sumabit na parte ng damit nila, botones, strings, or anything na dun sa mga gap ng escalator, pwede pong maka-aksidente yun sa kanila. Isa po sa mga mistake natin is bumababa tayo carrying a lot of packages. Maliban sa posibleng mabigat ito, may mahulog, okay, and then it will jam dun sa steps, hindi mo po makikita kung saan yung last step, kung kailan
hakbang ka palabas ng isang escalator. Minsan galing kayo sa isang grocery, marami kayong napamili. Tandaan, ang strollers po ay bawal sa isang escalator. Isa-isahin yung package na iakyat. Pagbantayin yung kasama natin nung stroller na iniwan ninyo. Meron pang mistake mga Mars, minsan may tatawag sa atin o bibigla tayong naalala. At sa gitna sa escalator is magta-treadmilling ka na tinatawag or tingin mo kayang pang bumaba or umakyat ng isang escalator. Unsafe po ito. Idiretso na lang po yung travel and then take the escalator going the opposite direction para makababa kayo or makaakyat kayo. Mga Mars, minsan kahit anong gawin natin, nalalagay pa rin tayo sa alanganin. Kaya bago lumala ang lahat, iba yung pag-iingat ang dapat. Louie Domingo po, Emergency Management Center. Make no mistake.